Posibleng maiproklama na mamayang gabi ang ilan sa nangungunang kandidato sa pagkasenador. Nagdesisyon naman si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na itigil na ang pagpapalabas ng unofficial tally nila para hindi na magkagulo. Mula sa National Canvassing Center ng COMELEC ng PICC, may ulat on the spot si Tina Pangalibanten. Tina? Yes, Rafi Pia, mamayang alauna ng hapon malalaman natin with finality ba itong utos ng COMELEC na ipatigil na yung unofficial counts base sa lumalabas o pumapasok na mga boto sa transparency server. Meron pa kasing mga pending motions na kanilang kailangang resolbahin. Dito sa National Board of Canvassers, ang pinakahuling National Canvass Report ay as of 9:20 kaninang umaga base sa 47 certificates of canvass na katumbas ng 8,790,441 votes. Nangunguna pa rin dito si Grace Po na may botong 4,729,889. Sumusunod naman sina Loren Legarda, 4,343,113. Cheese Escotero, 4,067,421. Alan Peter Cayetano, 4,049,550. Nancy Binay, 3,825,405. Sunny Angara, 3,790,897. Bamakino, 3,535,501. Coco Pimentel, 3,510,976. Sunny Trillanes, 3,325,169. JV Ejercito, 3,319,079. Cynthia Villar, 3,249,937. Gringo Onasan, 3,191,420. Sumusunod naman si Richard Gordon, 3,177,270. Jack Enrile, 2,704,522. Mig Subiri, 2,697,780. Yung nababanggit nyo kanina na posibleng utos ng COMELEC na ipatigil yung unofficial counts, may pending motion kasi ngayon itong una para suspindihin ang proclamation na in-announce ng COMELEC ay target nilang gawin ngayong gabi. Re-resolbahin muna ng COMELEC en banc na umuupo bilang National Board of Canvassers ang naturang motion ng una. Kung madedenay ang motion ng una ay tuloy ang proclamation mamaya pero partial proclamation pa lamang ito at kasabay ng proclamation ay maglalabas ang NBOC ng utos na itigil muna ang mga unofficial counts na pumapasok o na nakabase sa transparency server results. Tumatanggap pa rin yung transparency server, tuloy-tuloy ang pagbatoroon ng mga resulta pero habang ongoing yung official proclamation ng NBOC ay ititigil muna yan at ititigil muna yung pagpapublish ng mga naturang resulta doon. Pero kung papabor ang NBOC sa una at papanigan yung pagde-defer sa proclamation ay tuloy-tuloy pa rin yung unofficial counts. Rafi? Tina, bilang konteksto lang, noon bang nakaraang eleksyon, nasa na tayo at this point in time sa national canvas at kailan ba pinatigil yung pagbibigay ng unofficial count noong nakaraang eleksyon? Dahil yun lang naman ang kung pwede natin ikumpara itong second automated elections natin, Tina. Ayon dito kay Chairman Brillantes, ang unang initial proclamation ng NBOC noong election 2010 ay 5 days after the election. Hindi pa natin nare-reach yung point na yan, pero may mga nakakapuna kasi na bakit ang bagal noong transmission ngayon, ang bagal ng pagpapalabas ng resulta. 304 kasi yung total COCs, ang officially canvas pa lang hanggang ngayong umaga ay 47. So ang paliwanag dyan kahapon ni Chairman Brillantes ay yung ladderized system, maraming dinadaanan yung resulta bago official na dumating dito sa NBOC at official nilang makanvas. Nagkakaroon din ng ilang transmission problem sa signal sa ilang lugar at meron ding mga local contest. So dikit yung laban sa mga lokal na posisyon kaya hindi mo na maibato yung resulta paakyat dito sa NBOC. Tina, pinagpaliwanag na rin ba ng COMELEC yung mga telcos kung bakit merong delay sa transmission? Supposedly dapat nag-improve na yung ating mga transmission signals mula noong huling eleksyon, Tina. May nabanggit kahapon si Chairman na ilang lugar na nagkakaroon ng problema sa transmission signals pero ayaw daw muna niyang magbigay ng gaanong detalye dahil ito ay dinidiscuss pa raw, tinatalakay ng COMELEC en banc na umuupo bilang NBOC. Pero may isa tayong nakausap na isang telco na nagsasabi na kung sa kanila, wala raw silang problema. Ang sinasabi naman ng Smartmatic, hindi rin naman daw problema yung kanilang PCOS machines. Okay, so marami tayong alamin sa mga susunod na araw. Maraming salamat,
Tina Panganiban Perez.